Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatiran ko kay Kristo. Meron po akong ibahagi tungkol po sa istorya ni Cain at Abel na atin pong mababasa dito sa Genesis chapter 4 verse 1 to 16. Ang sabi po dito, pagkatapos noon sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nabuntis ito ng mga anak si Eva, sinabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya. At muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang ipinangalan sa kanya. Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing. Si Cain naman ay naging magsasaka. Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon nang galing sa ani niya. At si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inihandog sa Panginoon, ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito. Pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Kaya tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang ikinagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka, dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangang talunin mo ito. Isang araw sinabi ni Cain kay Abel, halika, pumunta tayo sa bukid. Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Pagkatapos, nagtanong ang Panginoon kay Cain, nasaan ang kapatid mo? Sumagot si Cain, ewan ko, hindi ko alam kung saan siya. Bakit? Ako ba ang tagabantay niya? Sinabi ng Panginoon kay Cain, ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid mo'y parang tinig na nagmamakaawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. Dahil sa ginawa mo, isusumpa ka mula ngayon, hindi ka na makakapagsaka sa lupa na sumipsip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Kahit magtanim ka pa, ang lupa ay hindi na magbibigay sa iyo ng ani. At wala kang permihang matitirhan, kaya magpapagala-gala ka kahit saan. Sinabi ni Cain sa Panginoon, napakabigat ng parusang ito para sa akin. Itinaboy ninyo ako ngayon sa lupang ito at sa inyong harapan. Wala na akong matitirhan, kaya kahit saan na lang ako pupunta. At kung may makakakita sa akin, tiyak na papatayin niya ako. Pero sinabi ng Panginoon kay Cain, hindi iyan mangyayari sa iyo, sapagkat ang sinumang papatay sa iyo ay gagantihan ko ng 7 beses. Kaya nilagyan ng Panginoon ng palatandaan si Cain para hindi siya patayin, at kahit sinong makakakita sa kanya. Pagkatapos lumayo si Cain sa Panginoon at doon tumira sa lugar ng Nod
sa bandang silangan ng Eden. So dito mga kaibigan, mayroon po tayong matutunan tungkol po sa pag-uugali, ano? At sinabi ng Panginoon, nung una pa lang, kagaya nito, kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Kagaya din po sa ating mga kaibigan, ano, kung ating panatilihin ang galit sa ating puso, ay ito po ang magwawagi. Kaya dapat po mga kaibigan, kung meron po tayong galit sa puso natin, isurrender po natin ito para mawala po. Kailangan po mawala ito sa buhay natin para hindi po mamamahagi yung pangit na pag-uugali. Kagaya sa ginawa ni Cain kay Abel. Nagkaroon po siya ng inggit at galit. At ang galit po ang nagwawagi sa buhay niya. Kaya pinatay niya po si Abel. Kaya sa atin mga kaibigan, kailangan natin piliin ang mabuti. Ang sabi dito, mag-ingat ka dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Yan, malalim na mensahe mga kaibigan. Magtanim tayo ng galit, no? Yung galit ba nasa puso natin? Isa din yan ang queens ng ating espiritu. Kaya magkakaroon ng effect minsan na nalalabas sa ating anyo, sa ating outward appearance, no? Nagkaroon ng makita natin sa mukha strong at galit. Ano yung naramdaman ng ating puso ay lumalabas po, no, sa ating anyo, kaanyuhan. Marami po mga kaibigan at walang saya kasi galit ang sa kanyang puso. Kaya alisin natin ito mga kaibigan. At hindi natin mapagsinungalingan ang Panginoon dahil alam niya, kagaya ng sabi niya, ano ang iyong ginawa. So alam niya mga kaibigan to. Nagkunwari siyang tanungin si Cain kung anong nangyari sa kapatid niya o nasaan yung kapatid niya. Pero alam niya, nung nag-deny na si Cain, sinabi niya, anong ginawa mo? Ang dugo ng kapatid mo'y parang tinig na nagmamakaawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. At yun nga mga kaibigan, ano? Dahil pinatay niya si Abel, ay pinarusahan niya, isinumpa niya si Cain. At ang sabi niya, mula ngayon, hindi ka na makapagsasaka sa lupa na sumipsip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Kahit magtanim ka pa, ang lupa ay hindi na magbibigay sa iyo ng ani. Yan mga kaibigan. The result of jealousy and hate. Kaya wala talagang magandang patutunguhan kung magtanim po tayo ng hindi mabuti sa ating kapwa. At kung ano po ang nasa ating puso. Dapat joy, peace of mind, para masaya. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ang bahagi ko dito sa istorya ni Cain at Abel. At kayo din po mismo sa liksikin nyo at ating ihambing sa ating sarili po. Huwag pong magtanim ng galit, selos, para manatiling masaya po tayo. In and out. God bless po sa inyong lahat and thank you po sa pag-watch ng video ko. Please comment, like, and share. God bless.